Magandang araw sa inyo mga kapuntos, at kung kanina ang pinisenta ko sa inyo ay ang conversion story, testimony ng isang member ng Saksi ni Jehovah since birth na ngayon Katoliko na. May pangalawa na naman, isang video testimony dumaan sa wall namin at nais i-re-upload ni Father Darwin para mapanood din ng ating mga viewers. Ito ay patungkol sa isang Muslim na nagbalik sa Katoliko. So, paano po ba nag-start yung ano po ba yung naging background niyan as bilang Muslim po dati? Pwede ka po ba mag-share ano yung naging background mo dati? Parang na brother, kasi masaya sana kanina pero hindi ko alam bakit ako umiiyak. Umiiyak po ako, nagagalak. Yung pagtutulo ko ng luha ko, alam ko ito po yung tears of joy. Kasi sa habang panahon, ako po'y nagtataka bakit meron kaming magdala ng itak, meron po baril. Bakit tuturuan kami paano pumatay ng tao? Bakit tuturuan kami gagamitin yung itak? Bakit tuturuan kami gagamitin yung baril para papatay ng tao? Tapos sabi ko, sino po yung kaaway namin? Sabi nila, yung mga Romano Katoliko, mga Kristiyanos Katoliko. At sabi ko naman, bakit ano bang meron sa Kristiyanos Katoliko? Kung makapatay daw kami ng Kristiyanos Katoliko, kung mamatay kami, mapupunta na kami sa langit. Ano kaya ang mga kwento sa likod ng kanyang conversion? Yan ang ating alamin dito sa Punto por Punto. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At kung sakali po na meron mag-pop out po ng mga ads, pakiunawan lamang po na huwag nyo na lang pong i-skip. Kasi bawat tiis natin sa mga pop-up na mga ads na lumalabas, ito ay malaking tulong sa aming ministry. Kaya huwag na po natin patagalin, simulan na po natin. Today, sobrang mabibless at ma-inspire po kayo for another conversion story. And itong itatampo po natin ay dati po siyang Muslim na naging Katoliko na po siya ngayon, full-fledged Catholic. Dahil po to sa naging extraordinary experience niya kay Mama Mary. Ayan, so hindi ko na po patatagalin. Let's all welcome Brother Jericho. Hello, bro. Gandang hapon po sa lahat ng tagapakinig, mga kapanalig, mga kapamilya, mga kapuso, at lalong-lalo na rin po mga kapanalig kong mga yung nasa Muslim pa po. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At sa tambien nga Talina, Zamboanga City, kaya tauwi también ara, kaya Talina, Pueblo de Zamboanga. Buenos días con ustedes. Yo soy hermano antes na estudio un Muslim pero ahora takia ya converte na un Kristiyanos Katoliko. Magandang hapon po mga kapanalig, na sa una ako isa pong Muslim bilang Yakan tribe sa Basilan, Tuburan. Subalit ngayon itong magganap na naging Romano Katoliko na binyagan po ako noong 2012, November 27 sa Labuan, Zamboanga City. At ako po'y masayang-masaya bilang Romano Katoliko at ngayon nagpagamit din sa Simbahang Katoliko bilang naging Catholic Evangelizer, at kasama rin ko rin mga naging Romano Katoliko, mga pastor-pastora. Kasama ko na rin sila Brother Noe, Pastor Dura, sila Ate Eden, nga iba't ibang mga reliyon, naging Katoliko na po. At marami na din po kami mga kapanalig. At hindi nyo itatanong na isa na rin po yung si Brad Bo, si Brad Krama. Marami na po kami mga kapatid. Nawa po'y ipanalangin ninyo, pray din nyo nga yung umaaway po
kay Mama Mary, lalo-lalo sa ating simbahang Katoliko, naway ang Holy Spirit po na maano sa kanilang puso't isipan para makita nilang katotohanan. Kagaya ko po, kung wala po yung Holy Spirit, kung wala po yung Mama Mary, hindi ko alam yung katotohanan. Nandito lang pala sa Romano Katoliko. Maraming salamat po, mga kapatid. So, paano po ba nag-start yung ano po ba yung naging background niyan as bilang Muslim po dati? Pwede ka po ba mag-share ano yung naging background mo dati? Parang na brother, kasi masaya sana kanina pero hindi ko alam bakit ako umiiyak. Umiiyak po ako, nagagalak yung pagtutulo po ng luha ko. Alam ko ito po yung tears of joy kasi sa habang panahon ako po'y nagtataka bakit meron kaming magdala ng itak, meron po baril. Bakit tuturuan kami paano pumatay ng tao? Bakit tuturuan kami gagamitin yung itak? Bakit tuturuan kami gagamitin yung baril para papatay ng tao? Tapos sabi ko, sino po yung kaaway namin? Sabi nila, yung mga Romano Katoliko, mga Kristiyanos Katoliko. At sabi ko naman, bakit ano bang meron sa Kristiyanos Katoliko? Kung makapatay daw kami ng Kristiyanos Katoliko, kung mamatay kami, mapupunta na kami sa langit. Lalong-lalo na po daw, yung mga pari, mga bishop, kung makapatay kami, isa sa mga leader sa mga Katoliko, o mga pari, o mga bishop, mamatay po kami, diretso po daw kami sa langit. At saka, kung ikaw daw lalaki, marami kang asawa, diretso po ikaw papunta sa langit. Kasi meron po daw 72 virgins sa langit. Ang sa akin lang po, hinahanap ko yung katotohanan, yung pruweba, yung ebidensya. Kaya sa habang panahon, sa awa ng Diyos, sa panahon po yung naggera na sa Basilan, sa panahon po yung presidente si President Erap Estrada, yun po, lumayas na ako sa Basilan hanggang ipinagkaloob ng Panginoon na nakaamo po ako isang Kristiyanos Katoliko sa Mindanao, sa Cagayan de Oro, si Sir Jimmy na napakabait din po, ginawang instrumento. Araw-araw tinuturuan ako magdasal, mag-pray, kikilalanin si Jesus Christ, who is Jesus, who is Mother Mary, who is the Holy Spirit, who is the God the Father. Hanggang binigyan po ako ng Bible, 2010, September 4. Tapos, araw-araw nagsisimba ako pero hindi pa ako Katoliko. Hanggang na sumisimba po ako, nagbinyag sa akin si Bishop, Archbishop Romulo Valles, at saka nagbinyag sa akin doon sa Zamboanga City at nakonfirma. Ngayon, ganap na ako isang Katoliko. 8 years daw ako sa pagkakatoliko. Inikot ko na po ang buong Pilipinas. Subalit, gusto ko pa po mag-differ na para sa akin, mag-differ pa po sa doktrina, sa mga pananampalataya ng Katoliko. Kaya pumasok po ako ng seminaryo sa OAD dito sa Talamban, sa Cebu City. Subalit, hanggang 3 taon lang po ako kasi yung gustong tumulong sa akin, nag-stop din sila. Kaya po, ngayon, nagpapatuloy na rin po ako, nagpapatotoo. Hindi lang po nagpapatotoo, kundi Bible study, tuturuan sila paano magbasa ng Bible, paano kikilalanin si Jesus Christ, Mother Mary, the Mother of our Lord, who is the God the Father, who is the Holy Spirit. At saka ano naman ang mga nagaganap sa mga santos, yung buhay pa sila. Ano sila sa buhay natin? Yun po. At saka nagagalak din po ako kasi ang aming spiritual director, si Bishop Pacani, Bishop Romulo de la Cruz, at saka yung buhay pa po si Cardinal Vidal, siya din po nagsusupport sa amin. At saka isa na rin po si Cardinal Tagle. Kaya po ako'y nagagalak kung magsasalita na po about sa katotohanan.
Kasi nakikita ko po, dito sa Katoliko, differ po ako nagbasa, nag-research. Walang nagturo sa akin nga, ito, wala po nagbayad sa akin. Dito ko nakita po yung yung pag-ibig, pagmamahal, at saka yung awa, yung kasayahan, hindi mo mababayaran ng salapi. Dito ko po nakita ang simbahang Katoliko na mula noon hanggang ngayon, marami ng mga persecution, subalit ito nakatayo pa rin. Kung hindi pa ito totoo, sa panahon pa lang ng Ottoman Empire, yung mga Islam, pinapatay ang mga Katoliko kung maniniwala na Diyos si Jesus. Kung hindi pa totoo yun, wala na sana. Subalit totoo po yung ang simbahang Katoliko, kaya victory po tayo yung 1571, October 7, the Battle of Lepanto, sa pamamagitan ng intercede ni Mother Mary, the Mother of our Lord. Kaya po nakita ko po yung mother ko at saka si Mother Mary, ano yung role niya bilang ina. Kaya nakikita ko, minsan susuntukin ako ng tatay ko, papuloy na ko, sabi niya papatayin ako, kako sabi ko, kahit papatayin mo ko, okay lang po kasi kayo po yung tatay ko. Pag kinukuha na niya yung itak, itetesting niya muna yung sa ano. So, alam niya na nako-convert ka na? Parang ganon? Kukunin niya yung itak, itetesting niya muna yung sa pako, yung mga 5 inches, maputol yung pako. Tapos ako sabi ko, okay lang pa, kahit patayin mo ko. Kung wala po kayo, wala ko dito sa mundo. Tapos sasabi yung mama ko, takbo! Hindi na ako mag-iisip kung anong dadalhin ko, tatakbo na ako kaagad. Yan, nakikita ko yung nanay ko. Anong sasabihin ng nanay ko, sinusunod ko. Tapos may mga kaaway. Sige, ito yung itak, ito yung baril, patayin nyo. Tapos sabi ko, sa aking isip, sa aking sarili, tinatanong ko, kung papatayin ko yung tao, ako ba yung kaaway niya? Kung papatayin ko siya ngayon, kahit nag-away siya sa akin, ako ba yung may-ari ng buhay niya? Kaya po, sa habang panahon, grabe struggle po talaga. Hanggang naghahanap buhay ako, nag-practice po ako magsalita ng sa Zamboanga City, nag-training ako magsalita ng Bisaya, minsan tinatawanan ako nila, kaya Tagalog na lang po ako, minsan hindi magkatugma yung Tagalog ko, hanggang nakarating po ako sa Cagayan de Oro. Nagdala talaga ng Panginoon mga instrumento para yung ugali ko, puro na lang hatred, puro na lang galit, mga puot, dahan-dahan nawawala sa pamamagitan ng pagsasali sa akin ng Life Spirit Seminar, Healing Unbroken Curse, at saka mga tinatawag yung spiritual growth, hanggang na-differ ko, na-feel ko, buhay talaga yung Diyos. Buhay talaga yung Diyos sa buhay ko. Na-feel ko po yung presence niya. Subalit ang tanong ko, di ba pareho lang yung Diyos? Nung Muslim pa ako, di ba may Diyos sila? Yes. Yun sinasabi ko, may Diyos sila. Ang tanong ko ngayon, sabi ko, kung totoong Diyos si Allah, kasi sabi nila, God the Father si Allah, tanong ko, sino ang gumawa sa Bible? Sabi naman nila, ang gumawa daw sa Bible, ang tao, kaya corrupted. Tapos sabi ko, sinong gumawa sa Quran? Sabi nila si Allah. Saan mababasa? Sabi nila sa Quran. Saan sa Quran? Walang ebidensya. Dito sa Katoliko, yes, tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Pangalawang Timoteo chapter 3 verse 16 to 17, sa pamamagitan ng banal na Espiritu na nagawa yung banal na salita, yung Holy Bible. Kaya nandito yan siya ngayon, nagagamit natin. Subalit, sabi ko,
Paano nagawa yung Quran? Sabi nila yung God the Father daw, yung Diyos. Ngayon, kung ang Diyos pwede gagawa ng Bible, sana nagpakita na lang siya sa mga tao na ang totoong reliyon, yung Islam. Bakit kailangan pagpumatay ng mga Katoliko para maliligtas sila? Yun ang malaking katanungan ko. Hanggang nakita ko po na sa Catechism of the Catholic Church 1776, moral conscience. Kaya nagdictate po sa puso't isipan ko sa habang panahon kung totoo yung Diyos ng Islam, si Allah, bakit kailangan pa silang pumatay? Bakit kailangan pumatay yung mga nimos? Ang sabi naman nila, yung sa wikang Arabo, la ilaha illallah. No other gods you worship is Allah. Walang ibang sasambahin kundi si Allah. Sa ating simbahang Katoliko, na sa John chapter 14 verse 6, sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. No one's come to the Father except through me. Kung hindi ka maniniwala na sa Diyos si Jesus Christ, hindi ka makarating sa Ama. Subalit sa kanila, si Jesus, isa lang propeta. Propeta din para sa kanila, si Muhammad. Subalit para sa kanila, mas nakakataas si Muhammad. Tapos sabi ko, paano ko malalaman na mas taas si Muhammad? Pwede ko ba makita saan mababasa? Hinahanap ko yung World Almanac mabasa din po sa World Encyclopedia at sa mga dictionary. Nauna si Jesus. Kasi sa panahon ng 1st century hanggang 33 century, si Jesus Christ na buhay dito sa mundo. Subalit, si Muhammad dito lang po sa 7th century. Ang tanong, sino nauna? Si Jesus o si Muhammad? Siyempre si Jesus. Kasi sa 33 AD, wala na si Jesus. Founded na ang Roman Catholic Church. Bakit sa Roma? Nga nandoon naman sila sa Jerusalem. Kasi sa Jerusalem, hindi tinanggap ng mga Hudeo na Diyos si Jesus Christ. Kaya, galing sa Jerusalem, pumunta yung mga disciple sa Roma. At saka, tinanggap sa Roma at doon pinatay yung ating dalawang pillar of the Roman Catholic Church, si San Pedro at saka si San Pablo, at sa pamamagitan ng kanilang kamatayan, sa kanilang buhay na i-offer sa simbahan, sa kanilang pananampalataya, lumaki po ang simbahan. Kaya doon naganap naging Romano Katoliko. Yun ko po nakita. Subalit, sa kanila itatanong ko, walang ebidensya. Kung dito tayo sa history, makikita mo talaga, matrace mo yung Roman Catholic Church. Matitrace mo talaga kung ano ang Roman Catholic Church. Who is the founder of Roman Catholic Church? No other than Jesus Christ. Who is Jesus Christ? The Son of the living God. According to him, na siya ang daan, siya ang katotohanan at ang buhay. Saan mababasa? John chapter 1 verse 1. Sa simula pa, nandyan na yung salita. At ang salita ay yung verbo Diyos. John chapter 1 verse 14, and the word was made flesh and dwelt among us. Saan natin makikita? Sa pamamagitan ng Holy Eucharist, dyan po sa misa. At sa John chapter 19 verse 22 to 23, saan niya ibinigay na yung pahintulot o authority doon sa mga disipulo. Sino na yung mga disipulo? Mga kaparian na, mga bishop. Saan nagaganap ngayon? Sa Holy Eucharist. Sinong kakain ng aking katawan at uminom ng aking dugo? Kung mamatay siya, makakamit at makakamtan niya ang buhay na walang hanggan. Yun ang promise ni Jesus Christ sa John chapter 6 verse 54 to 56. Yan po ang nakikita ko, ang pag-ibig
pag-asa, pagmamahal, at kasiyahan na hindi ko mababayaran sa salapi. Hindi ko yan naranasan, lalong-lalo na yung presence ng Panginoon, yung kaligayahan, makamit mo ko nandyan, ma-feel mo yung Holy Spirit. Hindi ko naranasan yan doon. Bakit? Kasi punong-puno ng hatred, punong-puno ng puot at galit. Bakit? Kasi iba yung ang mga pagtuturo nila. Halimbawa, sabi sa Surah chapter 90 verse 91, kung kayo nandyan sa moske, banal yan para kay Allah. Dadalhin nyo ang inyong kaaway sa labas. Anuhin namin? Pugutan nyo ng ulo. Ano ang turo ni Jesus Christ? Ang sabi pa dito sa Lucas, Kabanata 6, versikulo 28 hanggang 29. Ang sabi pa dito, ito po, sabi mga kapatid, sabi pa dito, pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo. Idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Ang sabi naman po sa versikulo 27, ngunit sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawan ninyo ng mabuti ang mga napopoot sa inyo. Amen po talaga mga kapatid. Bakit? Bakit po sa sinasabi ang turo nito ni Jesus Christ? Kasi ayaw ni Jesus Christ magkatiwalag o yung spirit of division. Kaya tinawag Catholic according to the Greek word. Kung sabihin mo Catholic, ano ito sa English? Anong ibig sabihin? Hindi mo may explain kasi nanggaling siya ang root word sa Greek words Catholicos. Sa English pa na explanation, universal. Kaya iyon magkakaisa. Amen. Kaya po nakita ko po itong Biblia sa Katoliko, may referensya, may Catechism of the Catholic Church, tapos mababasa mo rin po yung mga church history sa pamamagitan ng World Almanac, World Encyclopedia, World Dictionary, at mababasa mo sa iba, kahit sa mga YouTube na ano. Bakit? Kasi kung sila ang tatanungin, hindi totoo yung Biblia. Hindi totoo. Paano naging hindi totoo? Kay tao siya ang gumawa. Subalit, sa atin, hindi makumpleto sa simbahang Katoliko kung wala ang Biblia, kung wala ang Eucharistia, kung wala ang sakramento sa simbahang Katoliko. Sa pamamagitan ng pagbibinyag, sa pagkumpirma, sa confession. Ngayon mga kapatid, dito ko na naranasan sa simbahang Katoliko kung paano tanggapin ang katotohanan. Lalong-lalo na tanggapin ko na kasala pala ako. Tanggapin ko na pwede pala ako magpatawad. At tanggapin ko na pwede pala ako humingi ng patawad. Dito ko po naranasan sa simbahang Katoliko, mga kapatid, na maganda pala i-share sa iba, lalong-lalo na ano ang naranasan ko kay Jesus Christ sa pamamagitan ni Mother Mary, the Mother of our Lord. Kagaya po, kahit saan, minsan, marami na pong nangyari, nagagalit sa akin, lalong-lalo na po yung mga mahal ko sa buhay. Kaya, sa aking pagbabiyahe, hindi ko na po mabilang ilang beses na po ako nag-rosary, ilang beses na po ako nag-chaplet, kasi pinipray ko po sa pamamagitan ng sakripisyo for the conversion of sinners, for the conversion sa mahal ko sa buhay. Lalong-lalo na ang inuutos ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ni Mama Mary
Kasi sabi ni Mama Mary, bumalik na kayo mga anak dito sa aking anak. Tinatawag tayong anak ni Mama Mary sa pamamagitan ni Jesus. Tapos, gusto naman ni Jesus na lalapit tayo sa pamamagitan ng Holy Spirit. Sa pamamagitan natin ngayon, ang Holy Spirit na sa third generation, pwede natin sabihin na tapos na po na ang God the Father, naganap na po si Jesus Christ 2,000 years ago. Mapalad po tayo, kagaya sinabi doon sa John chapter 29 verse 30 na sabi pa ni Thomas, Lord, maniniwala lang ako kung mahawakan ko yung kamay mo, yung saan pinako, at sa yung dito sa may malapit sa dibdib. Ngayon, nagpakita ang ating Panginoong Jesucristo. Thomas, naniwala ka lang ba? Dahil nakakita ka, nahawakan mo. Kaya sabi natin Panginoong Jesucristo, mapalad ang hindi nakakakita, subalit naniniwala sila. Kagaya natin ngayon, sobrang blessed natin, sobrang mapalad natin, sobrang mapalad tayo. Bakit? Hindi natin nakita ang Panginoon, subalit naniwala tayo sa pamamagitan ng pananampalataya at naranasan natin yung presensya ng Diyos. Buhay na buhay ang Diyos dito sa simbahang Katoliko, mga kapatid. Kasi kung hindi pa ito totoo, wala sinong maninira sa simbahang Katoliko. Wala. Kaya sa simulang sa pulpa, kahit si Jesus Christ nandito na sa mundo, nagpakatao na sa kanyang pagka-Diyos. Divine. At ang nature niya sa kanyang pagkatao kahit Diyos siya, nagpakita niya, nagpapakumbaba siya. Grabe, yung humility niya. Kaya gusto pala ni Jesus Christ, kahit katiting lamang yung ugali, itong spirit of humility. Bakit? Kasi package na pala yung humility. Kasi kung nandyan yung pag-ibig, nandyan yung pagmamahal. Kung nandyan yung pag-ibig, nandyan yung kaawaan. Kung nandyan yung pag-ibig, maligaya ka, masayahin ka, nandyan naman po yung tinatawag nating self-control. Kasi aanhin ko yung pag-ibig ko, wala akong self-control, kulang pa rin po. Kagaya yung mga dila. Kaya sabi ni Jesus Christ, ibigin mo ang iyong kaaway. Pagpalain mo yung nagsusumpa sa iyo. Hallelujah, praise the Lord. Dito ko lang po naranasan, mga kapatid, sa simbahang Katoliko. Kaya hindi naman ibig sabihin na bakit ako nagtatagok, takot pamatay. Gusto ko pa po talagang magsiserve sa simbahang Katoliko, mga kapatid. Bakit? Ang inaalala ko sa next generation, generation to generation. Sino pa ang magpapagamit sa next generation? Kaya kung may good family, next generation, papatuloy pa rin po may magpapari. Pagpapatuloy pa rin po may magmamadre. Magpapatuloy pa rin po may magsiserve sa simbahan. May magpapagamit pa po bilang mga preacher, bilang mga magpapagamit. Kasi kung titignan natin, nobody's perfect, wala na. Walang perfect, pero ang pinakamaganda, sino ang nakikita natin ngayon? Good family. Ang good example, Jesus, Joseph, and Mary sa pamamagitan na tinatawag the Holy Family. Kasi kung walang makipag-serbisyo ngayon, magpa-serve sa mga pamilya, kawawa ang next generation. Kawawa. Bakit? Hindi na natin antayin. Hindi na natin antayin na may pader. Wala si pader. Kulang na ang pari. Bakit? Kawawa na tayo. Kung mamatay tayo, wala ng pari. Wala nang magmisa, wala nang magpray, wala nang mag-anoint. Anointing of the sick. Amen, no? Kaya, mga kapatid, sino nakikinig ngayon, lalong-lalo na
may mga kabataan, kasi kitang-kita nyo ngayon mga kabataan, paano ginagamit ng masamang espiritu para lalayo ang mga isip at puso sa simbahan, lalayo sa puso't isipan nila ang Diyos. Bakit? Ano ang ginagamit ng mga masamang espiritu? Dito na po nakikita natin, ginagamit yung isip. Bakit? Ito na, mga gadgets. Yung time, busy. Wala nang time for the Lord. Bakit? Bakit po? Kasi hindi naman sila masasaya. Kasi nakikita nila ngayon ang tama, puro mali. Ang tama, puro mali. Bakit? Si Jesus mismo nagsabi, nakikita mo sa kanila, may mata sila, pero nagiging bulag sila. Meron silang mga tenga, subalit mga bingi na sila sa pamamagitan ng mga nagawang kasalanan sa generation to generation, lalong-lalo na sa ating family tree. Kaya sa generation to generation, kung walang sino magpagamit, sino na lang po? Paano na lang ang next generation? Amen, no? Kaya po, pasalamat po tayo na meron po na ginagamit pa rin ng Panginoon, kasi kahit sa amin, mahirap talaga ang ginagawa namin, subalit nakikita namin buhay ang Diyos. Kasi kung hindi pa ito totoo, patay na po kami. Kahit saan kami makarating, pero kami na po mismo nasasabi, ang iba, bakit daw na kaya namin na walang sahod, walang pera? Sabi ni Lord sa Matthew chapter 7 verse 7, kumatok lamang kayo at bubuksan ko. Hihingi kayo, bibigyan ko kayo. Maghanap kayo, matatagpuan nyo. Kaya ang ibang mga tao, mga kapatid, ang isip, kung walang pera, walang kaligayahan. Kung walang pera, walang kaibigan. Kung walang pera, walang kamag-anak. Walang wealth. Subalit sabi ni Jesus Christ sa Mateo chapter 6 verse 33, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Subalit yung iba mga kapatid, iba yung interpretasyon nila. Ano? Hanapin nyo muna ang pera. Tapos ang lahat ng mga problema at lahat ng mga utang idagdagan pa. Pero sabi ng Panginoon, sundin natin yung Panginoon. Sabi pa sa English, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Ang sabi naman po sa wikang Tagalog, ngunit pasumakitan ninyo ang higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Amen po mga kapatid. Yan po nakikita mga kapatid ko dyan kay Kristo. Mahirap po mag-serve sa Panginoon. Lalong-lalo na mag-invite po kayo magsimba. Lalong-lalo na mag-invite kayo mag-pray. Ano ang sabi nila? Busy po kami. Busy. Pero sabi mo magpunta tayo ng prayer meeting. Busy po. Pero unahin pala natin ng sakripisyo pag-pray. Holy Spirit, move in power. Come, Holy Spirit, move in power. Lord, ipadala ang inyong Espiritu Santo. Kagaya ni Moses. Pinili si Moses. Sabi ni Moses, Lord, hindi ako marunong magsalita. Bakit ako pa? Sabi ni Lord, sino pa ipadala ko? Sabi niya, Lord, hindi ako marunong magsalita. Ang bibig mo, si Aaron. Tapos sabi niya, mauna ka na, susunod ako. Sabi naman ni Moses, Lord, pwede ikaw mauna. Kaya nauna yung Holy Spirit. Pagdating ni Moses, hindi na siya magsalita. Yung mga tao na convert na. Amen, no? Hallelujah, praise the Lord. Kaya ngayon mga kapatid, na nakikita ko ngayon ito sabi pa dito sa John chapter 10 verse 16. Ito po isa po na nakikita ko na nagkakaisa talaga ang iba't ibang reliyon na naging Romano Katoliko na po. Na ang sabi pa po dito mga kapatid, ako ang mabuting pastol. Kung anong nakikilala
ako ng Ama at siya'y nakikilala ko. Ngayon din naman nakikilala ko ang aking mga tupa at ako na may nakikilala nila. At inaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungang ito. Kinakailangan sila'y alagaan ko rin. Pakikinggan nila ang aking tinig. Sa'yo'y magiging isa ang kawan at isa ang pastol. Amen. Praise the Lord. Amen. Pagdating Thank you for sharing, bro. Pero bro, Isa- pwede mo bang Hello? Yes. Pwede mo bang i-share sa amin paano nag-start yung conversion, yung naging encounter mo kay yung extraordinary encounter mo dun kay Mama Mary? Hallelujah. Praise the Paano Lord. na Maraming salamat po sa tanong. Ito po nakita ko mga kapatid. Sabi ko sa isip ko, paano naging tao si Jesus? Saan siya dumaan? Hindi naman pwede na yung nanay niya isang baka. Hindi naman pwede yung nanay maging kambing. Oh. At saka, hindi din siya pwede maglilitaw na lang, ako si Jesus. Ako galing sa Diyos. Kaya, nag-research po ako si Mama Mary. Pero pwede mo muna kwento yung nangyari nun sa bundok, bro. Opo. Ganito kasi yun, mga kapatid, na Yung Muslim ka pa nun, di ba? opo. Na yung nanay ko po talaga, siya talaga palagi magsabi sa akin na wag kong sundin ang mga inuutos sa akin ng mga nakakataas sa akin kasi hindi tama daw yung mga inutos sa akin, gagawa magdala ng itak, magdala ng yung baril, tapos patayin ng mga kaaway. Salamat sa Diyos mga kapatid, hindi pa talaga ako nakapatay ng tao. At saka sa pamamagitan ng nanay ko, iyan po din ako nakakilala kay Mama Mary. Hanggang na si Mama Mary din po nagpapakita bilang isang babae na hindi ko po kilala. Hanggang wala lang po, hindi ko lang tinatanong ano siya kasi akala ko kasi parang But they may nagpapakita. Talaga nakikita mo as in person, ganun. So, parang ano lang ba, akala ko parang kuan lang yung sa Tagalog pa, guni-guni lang, ganun. Hanggang Okay. opo. Kasi hindi ko talaga hindi ko talaga alam noon na si Mama Mary pala yun. Dito ko naintindihan sa Katoliko na kasi palagi kong tinitignan ano yung role ng isang nanay, yung nanay ko. Bakit palagi niya akong sinasabihan na mali ang turo ng mga nakakataas, yung tatay ko, yung mga lolo, auntie ko, bakit palagi mali? Yung nanay ko, siya lang mag-isa. Sabi niya, hindi tama yun. Hanggang yun na po, na may isang babae na nagpapakita. Minsan din po sa panaginip. Yun. Hanggang, hindi ako maniniwala sa mga panaginip kasi magtanong tayo sa ibang tao, baka gutom lang, ganon. Guni. Sa Pero Biblia, ano sinasabi mo pag nakikita mo siya? Sino ka ba? Ano ka ba? Ganon. Para sa akin, parang Tapos? spirit lang po. Kasi sa amin po, sa Muslim po, kung mamatay ngayon, mamaya, ililibing ka agad. Ganon. Oh. Pwede mo, Akala ko, kaya mo bang ma-describe ano yung tsura niya? ano po, alam nyo naman po yung mga babae ng Muslim, no? Yung tinatakpan yung buhok, yung may belo. Kasi nag-research ako sa simbahang Katoliko, sinusunod pala ng mga Islam yung mga Hudiyo. Sinusunod nila yung mga kasuotan ng mga lalaki at mga babae. Kaya nakikita ko
Wow, buti pa yung mga Muslim, ginagaya nila yung kasuotan ni Mama Mary. Bakit itong mga Katoliko Kristiyano, sinusunod nila? Sinong sinusunod nila? Halos makita na yung dapat itatago. Ganon. Kaya minsan sabi ko, kung magpunta sa simbahan, ako, mahal yung, napakamahal yung yung tela. Kaya halos makita ang hindi dapat makita. Tapos ang mga tinatago yung buhok, hindi mo makita. Nakita ko hanggang tinatanong-tanong ko, ginagaya daw nila si Mariam. Who is Mariam? The Mother Mary, the Mother of our Lord Jesus. Who is So Isa? paano nangyari doon, bro? Doon sa nakita mo siya. Pwedeng elaborate mo muna yun, bro. Yung ganung yung story. Ganito kasi yun, brother. Yung hindi ko pa alam si Mama Mary yun, palagi lang ako nagtatanong, sino ka? Ano ka? Baka sabi ko, baka spirit lang. Spirit lang siguro. Hanggang dito na ako sa Buanga City, yung babae palaging bumababa yan sa yung sa fourth pillar. Kasi kung may gustong magaganap na gera, may magaganap na mabomba, na talaga, nagpapakita talaga yung babae. Yun din sinasabi ng mga Muslim at sa mga injek. Yung babae, kinukuha niya yung bata. Okay. Hanggang doon na din ako sa Labuan, yung patron din nila, Our Lady of Miraculous Medal. Ito din nagpapakita kung mayroon ng mga bandido papasok, yung babae nasa sa paanan niya napakalaking ahas. Kaya yung mga bandido hindi napapasok. Dito ko nakita at naintindihan, yung babae pala palagi nagpapakita sa akin. Walang iba kundi si Mother Mary, the Mother of our Lord Jesus Christ. Amen. Pero may kinuwento sa akin si Brother Noe na yung pumunta raw kayo magkakaibigan sa bundok, tapos Yun may po, nag-ano po kami noon. Pwede mo ma-share yun, bro? Opo. Ganito kasi yun mga kapatid. Kung sa tutuusin, alaman na natin marami talaga mga bride na hindi kaagad maniniwala. Kaya ako, kahit pinipikit ko yung mata ko, isa na ito, yung may-aring bahay nito ngayon, sila, nakikita talaga nila. Ako nakikita ko rin, kapag mag-praise and worship na kami, kasama nila sa Ate Eden, si Pastor Boboy, at yung mga ibang reliyon naging Katoliko, na iba't ibang reliyon naging Katoliko, nag-worship kami. Tapos kako sabi ko, nandito naman si Mama Mary. Nandito na mga angel. Hindi lang ako mag-ingay, pero wala na. Para na ako lumilitaw. Yung hindi na ako nakaano nasa ere na ako. Kaya nagtira pa na lang ako. Lord, ano ba talagang kasalanan ko? Lord, bakit nagpapakita na si Mama Mary, nagpapakita ng mga angel? Kaya sabi ko, totoo ba ito? Baka ano lang ito, guni-guni lang. Pero sa isip ko at sa puso ko, subukan ko magdilat yung mata ko. Grabe yung yung pags. Grabe yung pags. Pag ditikita naman ako, ipikit ko yung mga mata ko. Hallelujah, praise the Lord. Yung mukha na yung napakagandang dilag, napakagandang babae na hindi mo pa nakikita dito sa mundo. Tapos yung mga angel, may maliit, may malaki, may mga pakpak na gano. Tapos konti lang po kami nag-aawit noon. Tapos napakaraming boses. Tapos yung sinong nakasama doon, yung mga kasama ko doon, grabe yung blessing na tanggap nila ngayon. Kaya naalala ko kahapon, nakasama ko mga pari, nagtakip ako yung kasi protocol kasi, yung kailangan mag-face mask, mag-face shield. Nakikilala ko ng mga pari, ay si Brother Jericho. Ako sabi ko,
Father, nanggaling ako, yung mga kasama ko, yung sabi nila na, sana daw yun, mag-worship tayo, tapos nandun si Mama Mary, nandun mga angel. Ako, totoo ba? Nakikita yung angel? Baka yun? Baka wakwak yun. Sabi nila, hindi, totoo daw yung angel. Oh, totoo yung angel. Sa pamamagitan mga tao, malinis yung puso. Nakikita nila sa pamamagitan, malinis ang konsensya. Doon ko nakita, mga kapatid, at yung na yan, nagawa ko rin yan doon sa Zamboanga City kasi ginawa kong sa Christian Mayor, ako sa pare. Father, ngayong Sabado, magbibigay ako ng Bible study, tapos una po, tuturuan ko paano mag-praise and worship, spirit and truth, according to John chapter 14, chapter 4 verse 24. Worship God, spirit and truth. Doon mga kapatid, pagkatapos yun, grabe na yung presence sa loob ng simbahan, di ko na kaya pinipigilan ko para hindi ako matumba. Yung makasama ko, natutumba na sila, sigawan na sila, umiiyak na, pero nakapikit, yung iba nagkakamang-kamang na. Pagkatapos yun, pinasalita ko sila, maraming mga angel, napakaganda ni Mama Mary, si Jesus Christ, yung mukha niya pareho raw sa Divine Mercy. Tapos nandiyon mga pari, nakikinig, nakikita nila nung nangyayari doon. Tapos, yun din po, yung araw na yun na para din na, hindi ko ma-explain, para kung hindi ako maapak sa simento, para na ako lumilipad. Kasi pagkatapos pag-welcome sa Holy Spirit, kako sabi ko, Lord, pwede ba i-feel mo sa amin yung glory? Habang kumakanta ako, may mga prayer, hindi ko na ma-explain, mga kapatid. Kagaya kahapon, bago ako nag-mission papunta sa isla, nag-worship ako sa loob ng kwarto. Yung isa kong damit, hindi ko ma-explain, napakabasa ng luha. Iyak ako ng iyak. Iyak ako ng iyak. Grabe yung presence ng Panginoon. Tapos, nandyan talaga, mga kapatid. Hindi natin, kung sa tutuusin lang, hindi maniwala, wala akong magagawa. Wala akong magagawa. Kasi, sabi ng Panginoon, sabi ng Bible, 2 or 3 witness, totoo yan. Kaya, marami man kami nun, hindi ako nagsalita kaagad kasi ayaw ko sabi nila, gawa-gawa ko lang. Kaya, marami man kami, hindi lang man 3, hindi lamang 5. Kaya sa Biblia din, sabi ni Jesus Christ sa Matthew chapter 18 verse 20, 2 or 3 are gathered in my name, I am the midst of them. Hallelujah, praise the Lord. Kaya mga kapatid, nakikita ko dito sa simbahang Katoliko, kompletong-kompleto. Nandyan na po yung mga pari, ang mga bishop, representative ni Jesus Christ. Subalit, nagpakatawang tao sa pamamagitan ngayon sa misa, sa Holy Eucharist. Sa pamamagitan ng salita ni Jesus Christ, sinasalita ng pari, sa pamamagitan ng Holy Spirit, yung hostya at as yung wine, nagiging body and blood of Christ na kinakain natin araw-araw at sinasabi natin sa Our Father sa Matthew chapter 6 verse 9 to 13. Kinakain natin our daily bread. Hindi sinasabi na monthly bread o yearly bread. Our daily bread. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat po, Panginoon. So yun po, yung sa yun nga po yung sa na-experience po dun, yung sinasabi ni Brother Noe, natatanda mo pa ba yun, bro? Opo. Yung sa bundok na muntikan ka daw mahulog. Opo. Dito yung pwede po ba mag-share ano nangyari doon? Kasi basta magpunta po kami, bigla malakas talaga yung ulan. Nagbabaha talaga. Pero kung nandun na kami, mag-worship na kami, mag-umpisa na kami mag-worship, humihinto yung ulan. Pero grabe yung fogs. Grabe yung yung mga fogs, puting-puti talaga. Tapos makasabi mo talaga na hindi lang kayo nandoon kasi marami man boses ang kumakanta. Ako bali ilang taong ka na? Ano na yun, brother? Ilang taong?
Hindi. Kasi, pagka-Katoliko ko, hindi ko alam ilang taon ako. Kasi kung magtatanong nanay at tatay, sabi ko, kailan na ano, yung isinilang, sabi nila, bilog yung buwan. Kaya naging Katoliko ako, para hindi ako maging kolorum, nagpapahingi ako ng tulong sa mga Katoliko, paano gagawa ng baptismal at saka birth certificate. Kaya gawa-gawa na lang po, naging December 9, 1983. Yun. Pero maraming beses na po nangyari, si Mama Mary nagpapakita sa pamamagitan na... Paano po nangyari yun sa bundok? Bakit po kayo makiat nun? Anong gagawin po, tuwing Saturday po yun. Tuwing Saturday, bale Friday pa po ng gabi, magpupunta na po kami. Tapos yung mga kasama ko, bale, magulo yung buhay nila. Yung iba hindi pa yung ano lang pa, yung live-in lang. Sumama sila sa akin kasi saan ako mag-Bible study, mag-a-attend man sila. Hindi ko alam na ina-apply pa nila sa buhay nila yung nakikinig sila sa aking mga Word of God. Tapos, yung ano palang nakita ko doon, nakikita din nila. Akala ko ako lang, kaya hindi ako nagsasalita noon. Hanggang sa katagalan, na doon ko na nalaman sa ibang tao. Hallelujah, praise the Lord. Akala ko ako lang. Doon na nagpapatuloy na kami tuwing Sabado. Na-stop na lang yung saan na kami makarating, malayo na. Pero kung nandito kami sa Cebu, punta talaga kami doon, mag-worship kami doon ng madaling araw. So, ano yun yung incident na muntikan ka raw mahulog tapos may biglang humawak sa'yo na nagtigtas? Opo. Naalala mo pa ba yan? Opo. Matulas kasi yun kasi na-landslide yun. Landslide yun. Tapos hindi ko alam bakit hanggang na nag-ano kami, yung may mga grupo din dito, mga gifted, mga Divine Mercy. Iwan ko ba, nakilala nila ako. Tapos dinala nila ako, akala ko ano lang ako, yung tagapakinig lang, yung bisita lang. Ako ang pinalit sa praise and worship. Tapos pag welcome sa Holy Spirit, grabe na yung Holy Spirit. Humingi ako ng sa Panginoon na bababa yung glory, yun na. Hanggang yung pilay, nagsalita, si Jesus Christ at si Mama Mary, nagyakap sa akin. Tapos yung bata, at saka isang madre, at saka isang matandang babae. Tapos may nag-isa nag-message, sabi niya, si Mama Mary daw ang naghawak sa akin, yung malapit na ako nalaglag. Tapos sabi naman ng isang lalaki, nag-message din, please pray for your family for the conversion. Kaya yung nanay ko, Katoliko na po, yung iba ko mga kapatid, nagkatoliko na. Tapos yung papa ko ngayon, nag-process pa po ako kasi gusto na siya maging Katoliko. Ipe-pray nyo po na okay na po yung papa ko na gusto na po talaga niya maging Romano Katoliko. Talaga yung papa mo? Opo. Yung galit na galit sa'yo nun? Opo. Tapos siya mismo nagsabi, huwag ka matakot, mamatay na yung gustong pumatay sa'yo. Pero, Hallelujah. Paano pala nangyari nun after, di ba, nung na-convert ka as Catholic? Paano naging, saan ka tumira nun? Ano po, saan lang po, minsan mag-labor ako, magpunta ko sa mga terminal, mahabang panahon, ayun, sa mga tricycle, sa mga bus. Tapos, mag-practice ako ng mga salita nila para ano ako hanggang nakapag-aral ako sa Buanga City. Hanggang nakapagtapos ako ng elementarya. Tapos may mga naging kilala. Tinulungan ako ng barangay, elementary hanggang high school. Barangay nagtutulong sa akin. Tapos hanggang nag-high school, magle-labor ako. Minsan magtutulong yung gumagawa ng bahay. Tapos magwawalis ng mga bus. Hanggang na kapunta ko sa Cagayan sa pamagitan ng mga driver. May kilala akong driver. Sabi ng driver, pamangkin ko yan. Doon ako sa Cagayan na naging amo ko rin na napakabait. Yung na si Sir Jimmy.
Araw-araw, tinuturuan ako sa pamamagitan ng Biblia, praise and worship, paano makalapit sa Panginoon. Hanggang sinasabi ko, Sir, bakit kung mag-pray ka sa akin, umiiyak ako? Sa amin kasi, ang lalaki, bawal iiyak mo iyak. Kasi kung iiyak, pinupugutan yung ulo. Sabi niya, kasi tinanggap mo yung Espiritu Santo. Kaya, hindi mo mabantayan na naiiyak ka na pala. Yan po, pagkatapos noon, mga 3 years, pumunta ako sa Zamboanga, inampun po ako ng pari. Isa na po yun si Father Louie Alejandro. Tuwing madaling araw, mga 3 a.m., gigisingin niya ako kasi mag-pray kami ng Divine Mercy. Yung inaawitan namin yung Chaplet of the Divine Mercy. Luluhod kami sa harap ng Mama Mary. Tapos yung Jesus Christ. Hindi ko alam na umiiyak na pala ako. Inaawit namin yung prayer, yung chanting, hanggang na marami na ako nakilala pari. Sa pamagitan ni Father Louie, nakilala ko rin si Father Noe Dura, dinala ko dito sa Cebu, hanggang na deeper sa doktrina sa Simbahang Katoliko. Yun po, mga kapatid ko, Bantay Kristo. Wow. Galing. So, bali ilang taon ka na as Catholic ngayon? Mag 8 years na po ako, Brother Adrian. Nice. Bali, sa 8 years na yun, ano na po yung naging, parang naging nakita mong purpose at mission mo as Catholic? Hallelujah, praise the Lord. Para sa akin, kulang pa po yung araw-araw na nilalakad ko. Kaya minsan sabi ko, bakit pa magpunta sa ibang bansa? Napakarami pang mga kapatid nating dito sa Pilipinas. Kilala lang yung Diyos, subalit hindi nila alam sino yung Diyos sa buhay nila. Hindi nila alam ano yung kahalagahan ng Eucharistia. Hindi nila alam ano ang kahalagahan ng sakramento. Halimbawa, yung confession. Halimbawa, ang pagdasal. Hindi nila alam. Kaya, salamat sa Panginoon na ginamit pala ako. Kasi noon, nakita ko yung amo ko. Sabi ko, Sir, gusto ko yung ginagawa mo, mag-preacher ka, magsalita ka ng Word of God. Subalit, ayaw ko. Kasi baka magsalita ko ng Word of God, insultuhin ako ng mga Kristiyanos. Baka masaktan pa ako, makapatay pa ako ng tao, ganun. Iba yung ano ko noon. Ayaw ko, pero gusto ko makinig ng Word of God kasi umiiyak ako. Lalong-lalo na magsimba ako, tinataas yung hostya, yung chalice, ano sila doon, yung mag-awit. Bigla lang ako umiiyak. Kahit sino naman, hindi mo pwedeng paiyakin, pero sa pamamagitan ng presensya ng Diyos, hindi mo mapipigilan. Yun ang tinatawag na tears of joy, kasi nandito pala yung katotohanan sa Simbahang Katoliko. Hallelujah, praise the Lord. Amen. So, ang galing-galing nung naging conversion mo. At bali, yung sa family mo, ilang taon nila bago nila natanggap? Bago ka ulit nagpakita sa kanila? Yung 2010 po, nakakita po kami ng nanay ko, tapos nagpabinyag na ako. Yung nanay ko, bumalik na talaga sa pagkakatoliko. Tapos yung iba ko mga kapatid, talaga. Mga kapatid na sa mama at saka sa tatay ko, 5 lang po talaga kami. Pero yung iba sa ama lang po, marami kami. Yung iba hindi na po nakita. Kaya lang yung iba kong kapatid na yung puso nila Romano Katoliko na, kasi bakit? Yung mga anak nila pinabinyag na Simbahang Katoliko. Tapos nandun dyan ako sa Manila, tawag sila ng tawag. Yung sana ko nag-serve ng 3 years sa Zamboanga City, doon nila pinabinyag. Tapos sabi nila, kapatid ni Brother Jericho. Tapos yun na, hindi pinabayad ng mga ano doon. Kaya ako sabi ko, praise the Lord na nag-serve ako Simbahang Katoliko. Kayo pa rin naka-benefit sa mga na nag-serve ako Simbahang Katoliko. Naka-benefit pa rin kayo. And dahil sa akin nga, maraming nakilala din sa inyo. Ganun. Tapos, salamat po talaga sa Panginoon kasi
gumamit siya ng mga instrumento. Kasi mismo po Roman Catholic, yung mga may ano sa simbahan na sisirain talaga ako para sabi, alam mo naman yung alam nila na traitor ako, binayaran. Paano sisirain? Sinisiraan ka ng... Para binayaran lang daw ako, kasi yung dugo ko daw, traitor, ganun ba? Para sa akin, paano ko ba ito ipaliwanag sa kanila? Kaya lang, wala lang ako, palagi na salamat ako na sa pamagitan ni Brother Noe, may mga spiritual director na kami, Bishop Bacani, yung buhay pa sa una si Cardinal Vidal. Minsan ngayon, patay naman si Cardinal Vidal, si Cardinal Tagle, open talaga sa amin, si Bishop Pabilio, si Bishop Romulo de la Cruz, Bishop Valles, mga pari din, mga close friend. Meron din mga pari na nga galit sa amin, ewan ko lang kung bakit, pero salamat din sa Diyos, meron din mga pari, mga bishop na nakita nila, totoo pala ito, totoo. Kasi sa ilang taon, ito kami, kahit naghanap kami ng paraan na makapera kami para gamitin namin saan kaming mag-mission. Kasi hindi man pwede, sasakay ka ng bus, sabihin mo na, misyonaryo kami po, hindi kami magbayad. Baka may sasabihin na, ay, may mga loko pala dito. Kaya, yun, gagawa kami ng paraan na makapera para makapag-mission, sasakay ng barko. Pero yung iba po, halimbawa, kagaya sa Juan ni Brother Noe, imbitahin kami, tatanungin kami, magkano bayad? Hallelujah, praise the Lord. Binabayaran na pala kami ngayon. Magkano bayad? Walang bayad. Subalit, binabayaran lang. Kako sabi ko, kayo na pong bahala. Sino nagbabayad? Nagtatanong po yung mga mag-i-invite sa amin, kaya in-explain namin ng maigi. Okay. Kumbaga sila na nag-sponsor. Opo, ang tanong nila, magkano bayad? Kako sabi ko, hindi kami nagpapabayad. Subalit, ito ang gagawin ninyo. Makarating kami dyan, makauwi din kami. At saka ilang araw kami dyan, may accommodation at makakain din kami. Subalit, kung sabihin nyo, magkano ibibigay sa amin, tatanungin nyo sa Holy Spirit. Ganon. Ini-explain lang po namin kasi alam mo naman kung pera-pera na ang sasalita, ang pag-usapan, yung mga iba, wrong interpretation. Kaya kako sabi ko, ginagawa namin ito, walang bayad. Kasi sabi ni Jesus, gawin nyo na walang bayad. Subalit, alam mo nyo naman na hindi tayo pwede sasakay ng eroplano na sabihin mo, misyonaryo kami, hindi lang kami magbayad. Sasakay ka ng bus. Ay mga misyonaryo kami, hindi lang kami makasabihin na, oy driver, may mga loko pala dito, may bababa. Kaya, God is provider. God is provider po talaga. God is so good talaga po. Kaya minsan po, walang-wala. Dumating na, wala na akong makain. Punta na ako sa prayer room. Minsan mag-worship ako. Tapos sabi ng Lord, walang-wala na talaga, Lord. Sabi niyo po sa Hageo chapter 2 verse 9, kayo po ang may-ari sa lahat. Kayo pong buhay. Kayo po ang may-ari ng buhay namin. Kayo pong may-ari ng mga gold dito sa buong mundo. Kaya hihingi ako sa iyo. Ay, may ano lang po talaga. Yan, nakikita ko, grabe talaga si Lord. Minsan nga, mga nanay ko maghingi ng tulong. Ako sabi ko, tulungan niyo ako mag-pray, hingi ni Mama Mary. Kasi si Mama Mary, magdala yung mga prayers intention natin kay Jesus. Si Jesus Christ, dadalhin yung prayer intention natin sa Diyos Ama. Yung Diyos Ama, ipadala yung Holy Spirit. Tapos, sino gagamitin na magiging instrumento? God is so good talaga po. Praise the Lord talaga. God is a provider talaga. Kaya nakikita ko, sa Tagalog pa, wala nang hanap-hanapin pa. Nandito na talaga sa simbahan Romano Katoliko. Yes, bro. Bali, bago tayo last question. Opo. Ano yung tingin mong naging maling pananaw mo nun kay Mama Mary at ano ngayon yung relationship mo sa kanya as Catholic? Ay, napakagandang tanong po. Maraming salamat po. Ang para sa akin po kasi, para sa amin, walang salvation kung dadaan ka ni Mama Mary, kung dadaan ka ni Jesus.
Kaya direct po yung tinatawag nila God the Father o tinatawag nila si Allah. Subalit, hindi ko lang mag-explain kung ano kasi sa pamagitan nag-explain ko live tayo, maraming magagalit. Kaya nakikita ko po, Okay lang. Oo. para kanila si Mama Mary, kwan lang talaga. Parang wala lang po. Para sa akin po, wala lang yung noon. Wala lang, as in wala. Nanay lang siya ni Jesus. Ganun. Pero ngayon naging Romano Katoliko ako, naging ganap na Kristiyanos Katoliko, para sa akin, si Mother Mary, the Mother of our Lord, our Mother also. Sa pamamagitan ni Mama Mary, ako naging anak ng Diyos. Ako na nagiging tunay na anak ng Diyos sa pamamagitan ni Mama Mary. Bakit? Kung hindi pala dahil ni Mama Mary, hindi ko alam kung nandito pa ako ngayon. Kaya sa kagaya ni nanay ko, na napakalaki ang role ng nanay ko para ako magiging tao, para ako magiging ganap na tao, kagaya ni Mama Mary, na siya ang pinili ng ating Panginoon na magiging ina ng anak ng Diyos. Therefore, Jesus Christ is the Son of God. Our mother also, kasi tinanggap ko naman si Jesus Christ, my Lord and my Savior. Ngayon, si Mother Mary also, na isa siyang daan, hindi lang po daan, na tulay, daan, tapos nagiging mother. Kompleto na po, may God the Father, may God the Son, may God the Holy Spirit, may mother doon sa langit nag-aantay. Yun po, nakikita ko ngayon na napakalaking grasya po na nakilala ko si Mother Mary. Si Jesus Christ is our Lord and the Holy Spirit. Hallelujah. Kasi noon, hindi ko po alam kung sino yung God the Father, sino yung si Jesus Christ, sino yung Holy Spirit, sino ba yan si Mama Mary. Ngayon, praise the Lord, hallelujah, puri ng Panginoon, puri ng Diyos, na Amen. hindi pala makumpleto ang isang pamilya kung wala ang papa, wala ang anak, wala ang ina. Makumpleto talaga ang isang pamilya kung nandyan ang tatay, nanay, ang anak. Kaya kagaya po ng God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, na napinyagaan ako yung formulang God the Father, God the Son, sa pamamagitan ng Matthew chapter 28 verse 19, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, sa pamamagitan ni Mama Mary, yung 2,000 years ago, na nandoon na sa langit si Jesus Christ, ipinadala ang Holy Spirit. Bakit dumaan kang Mama Mary? Bakit nauna kay Mama Mary? Na nandoon naman si Pedro, nandoon ang mga disipulo. Kasi napakalaki talaga yung role ni Mother Mary. Napakalaki talaga ang role ni Mama Mary. Kaya yun po, na kahit saan po ngayon, yun mga expression namin, Ave Maria Purissima. Oh, Ave Maria. Kasi naiinis po yung mga kaaway natin, hindi makikita. Sampitin natin yung pangalan the Mother Mary. Kasi gusto nila na yung trono ni Mother Mary nasa kanila sana. Kaya nandyan man kay Mama Mary. Kaya yung mga kaaway natin na hindi nakikita, na itinapon dito sa atin, sa mundo. Kaya because of Mother Mary, to continue invoke us, to continue cover us the blue mantle protection, to continue intercede and to pray for us, na para tayo hindi malalayo sa paanan ng kanyang anak, our Lord and our Savior, Jesus Christ. Kaya po, hallelujah, praise the Lord. Walang iba ko. Kaya yung may kanta po kami dito sa Bisaya, yung dagang salamat, Maria. Yun, uiyak talaga ako. Iiyak kahit bahala maraming tao. Grabe yung presence talaga ni Mama Mary. Kahit birthday ni Mama Mary. Tapos, marami po mga kanta nito ni Mama Mary, kinakanta namin, iiyak talaga ako. Kasi grabe. Bakit? Kasi kahit babae lang siya, ang God the Father nagpili na naging ina siya ng Panginoon. Si Mother Mary at saka si Jesus, iisa. Amen, no? Yung dugo ni Mama Mary at dugo ni Jesus, iisa.
yung laman at laman ni Jesus Christ iisa. Kaya hindi pwede na ma-separate si Jesus Christ sa kanyang ina. Yan nakikita ko, napakalaking role talaga ni Mama Mary. Kaya yung iba nagagalit kay Mama Mary, naiinis, wala daw, hindi daw. Bakit wala daw salvation kay Mama Mary? Sabi ko, hindi maaari. Kaya yun na, nag-one-on-one kami, nibigyan ko ng time, tapos siya magsalita. Kung pwede makinig ka sa akin, I praise the Lord. Ilang araw, yung bumabalik, Katoliko na po sila. Wow, yun lang po. Bali, isang araw, okay. Sige bro. Ano yung isang araw? Isang araw po, ano po din yun siya, yung born again, nag-born again siya sa Jesus Miracle Crusade. Nagbalik na sa Katoliko. Tapos, yung isa din po, katekista. Ngayon, nagkakatoliko na po sila. May mga katanungan sila. Opo, naging born again. Ngayon, dati na katekista. Opo. Tapos nag-born again. Opo. Yung iba din ko, saan ko napuntahan, minsan naghingi sila ng number, paano sila magiging Katoliko? Kako sabi ko, saan kayo nga parokya? Yes, lapit ka dyan sa parish. Nagtatanong din sa akin. Oo. Minsan man ganun, local parish. Opo. Tapos, kako, i-confess yan doon sa pari. Yung iba, wala pa na, hindi pa nabinyagan sa Katoliko. Yun po, ginawang ano po ba na tayo yung tulay. Kasi yung iba, kako sabi ko, ewan ko, sa pangalan pala ng pari, natatakot na. Sabi ko, mga gwapo kayong mga pari, lalo-lalo na mga ano na sila, nagsusutana. Yun, saya-saya talaga ng mga pari. Tama. Praise the Lord po talaga na kompleto na, nandyan na yung representative ni Jesus Christ, mga pari, mga bishop, yung Santo Papa. Tapos, nandyan pa yung body and blood of Christ. Hallelujah. Nandyan pa si Mother Mary. Nandyan pa yung mga santo na nagpapatuloy pa rin nag-pray sa atin na hindi tayo malalayo hanggang matapos ang panahon na babalik na tayo sa pinapromise ng ating Panginoon na buhay na walang hanggan kasama ang kanyang kaharian. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming Panginoon. Bali bro, yung last message mo sa mga Katoliko na medyo nakukonfuse sa kanilang Catholic faith, ano yung masasabi mo sa kanila? Ang masasabi ko naguguluhan. Naguguluhan sila. Wag po lalo sila na ngayon, di ba, yung issue wag po kay sila Pope lalapit. Wag po talaga sila lalapit sa yung mga iba't ibang mga sekta. Lalapit sila una, kausapin yung Panginoon kahit saan, sa pamamagitan ni Mama Mary, sa Holy Spirit. Kasi sabi ng James chapter 1 verse 5, kung kayo nagkulang ng kaalam, hihingi kayo ng kaalaman sa Diyos sa ngalan ni Jesus, ipagkaloob niya. Tapos mag-meditate, magninilay, yung Holy Spirit po magdidictate sa atin. Tapos yun, sino nasa yung authority, doon tayo magtatanong. Mga evangelizer, yung mga na-convert, doon muna tayo magtatanong. Huwag muna tayo makipagdebate-debate kasi makakos lang po ng away. Mga kapatid ko dyan kay Kristo, lalong-lalo na nakukonfuse kayo kasi nakinig na kayo sa ibang reliyon. Inaaway si Mama Mary, inaaway yung mga santo. Bakit sinisamba si Mama Mary? Kako sabi ko, ako mag 8 years na ako sa pagkakatoliko, hindi ko pa talaga narinig na sa doktrina ng simbang Katoliko na pinasimba si Mama Mary. Hindi ko pa talaga narinig sa prayer na sinabi pa ni Mama Mary na sasambahin niyo ko, pray for us sinners now at the hour of our death. Amen. Tapos sabi ng anghel sa Luke chapter 1 verse 26 to 36, blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Inanto, yung buhay pa sila noon, kagaya sila sa atin, na napil nila yung problema, mga ano dyan, kung ano, mga rejection, kahit pang anong problema. Subalit, ang kanyang buhay, ang kanyang mga plano,
ipinaubaya niya sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Kaya, ginawa niya sila ng santo, hindi ibig sabihin silang sasambahin. To continue pray for us, isa silang mga modelo, good model sa ating mga Romano Katoliko. Kaya sila, pinoprosesyon, hindi ibig sabihin na sinasamba sila. Wala man sinasabi sa prayer o sa mga, yung mga doktrina sa simbang Katoliko, hindi man sinasabi na sasambahin sila. Good example na tayong mga Katoliko. Kaya alam ko naman po, marami talaga kasi kahit sa haba ng panahon, marami na po na naging convert sa simbang Katoliko, kulang pa po talaga kasi dahil napakarami ang Romano Katoliko. Maliit na lang po yung mga pari, maliit na lang po talaga mga madre. Kaya marami sa pamamagitan ng mga convert ginamit ng Panginoon kasi malapit na po, gusto siyang bumalik na dapat bumalik na sa totoong simbahan. Walang iba kundi ang Romano Katoliko simbahan. Hallelujah, praise the Lord. Yan po mga kapatid. Thank you bro for sharing your story at sobrang na-bless, na-inspire kami dun sa mga na-share mo. And we're praying for you na may God continue to bless you and may God continue to use you. At marami ka pang matouch at ma-inspire at mapabalik sa simbahan. Hallelujah. Amen. So, meron ka pa bang any last message, bro, before we end? Sa mga kapatid ko dyan kay Kristo, huwag nyo raw kang kalimutan, yung sinasabi kanina ni Brother Adrian, si Sister Eden, yung sa YouTube niya, i-like nyo rin po. Kahit sa akin, hindi nyo na lang i-like. Meron ka ba? Lang. Meron ka ba? Meron ka Kaya ba? lang YouTube? Wala po. Ano lang, yung Facebook lang talaga ako. Sa Facebook. Tapos, wala ka, hindi ka pa nag-start? Wala pa po. Minsan lang, magla-live lang ako sa Facebook. Kaya lang, Bisaya ang ko kadalasan kasi mas marami dito sa Cebu sa Kamindanao. Nagpapakita ka ba doon? Minsan lang. Kasi may ako, yung minsan nagbabike po ako, nagla-live ako, pero ako ng Word of God. Nagsishare ako ng Word of God. Ganon. Kaya may mga nagtatanong kasi bakit daw di ka raw nakikita. Yun, sige, makikita lang po tayo kung sa Tagalog pa, kita lang po tayo sa final. Saan mo yung final? Doon na sa langit. Pero basta walang problema, makikita lang po tayo. By the grace of God, thy will be done. Thy will be done. Amen. Yun lang, ipagpatuloy lang po na i-pray sa amin na kasi yung inuutos talaga ni Jesus Christ, puntahan nyo yung mga hindi naniniwala na Diyos si Kristo. Kaya yung nagre-research pa po talaga ako ngayon, marami na po nagiging Katoliko, mga iba't ibang reliyon, lalong-lalo na po mga Muslim. Kasi hindi man sila maniniwala ni Diyos si Jesus, yung mga iglesia ni Kristo, yung Jehovah, yung ibang reliyon, maniniwala man sila Diyos si Jesus, pero inaaway nila si Mama Mary. Kaya i-pray pa rin natin sila na yung Holy Spirit talaga, nila yung matanggap nila yung katotohanan, pawang katotohanan lamang, walang iba kundi yung simbang Katoliko. Kaya i-pray din natin sila, lalong-lalo na rin po yung mga kapatid natin na nag-una na sa atin. Sino yun? Yung mga all souls in purgatory, yung aborted babies, vulnerable souls, mga unknown souls, forgotten souls, lalong-lalo po yung mga namatay na yung those who died longing for justice. I-pray po natin sila kasi kung nandoon na sila sa langit, sila na po rin mong tutulong sa atin mag-pray. Maraming thank you. Maraming salamat po mga kapatid ko dyan kay Kristo. God bless you. Thank you so much, bro. God bless, bro. Thank you. God bless, Brother Adrian.